Isang nakagigimbal na pagsabog ang yumanig sa Iran matapos magdeklara ang Amerika na tapos na ang kanilang aerial campaign laban sa mortal nilang kaaway na lubos na ikinagulat ng mga opisyal ng Iran. Kaya't isang malaking katanungan ngayon ang bumabalot, hindi lang sa pamunuan ng Iran kundi maging sa buong mundo. Sino ang misteryosong kalabang lihim na umatake sa kanila matapos ideklara ng Amerika na tapos na ang kanilang pag-aatake? Bukod niyan, dahil sa umiinit na usapin na gagawin ng Iran ang lahat upang ipapatay si Trump, ay ipinaghanda na umano ni Trump ang US military ng libu-libong missiles na papakawalan ng Amerika sa oras sa tagumpay siyang mapaslang ng Iran upang pulbusin ng buong bansa. At higit sa lahat, nagbitiw ng pangako ang anak ni Khamenei na siyang ayatollah ngayon na ipaghihiganti niya ang pagpatay ng kanyang ama. Senyales na ba ang mga ito na hindi pa tapos ang gera, bagkus ay lalo pang nagiging masalimuot ang sitwasyon sa Iran, lalo na't handa umano ang Israel na muling umatake? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! bandang 6:30 ng umaga, oras ng Iran noong Huwebes, inanunsyo ng US Central Command na natapos na ang pinakahuling yugto ng operasyon ng Amerika. Ayon sa kanilang ulat, humigit kumulang 90 targets ang kanilang tinamaan sa magkakasunod na airstrikes. Ilang sandali matapos ang pahayag na yon, isang opisyal ng US Defense Department ang muling nagbigay ng katiyakan na wala ng panibagong airstrike ang isasagawa ng Amerika matapos ang huling operasyon. Ngunit halos kasabay lamang ng pahayag na yon, nagsimulang maglabasan ng mga ulat mula sa Iranian state media. Muling narinig ang malalakas na pagsabog sa Bushehr, Avaz, Chabahar, Sistan at Balochistan, pati na rin sa iba pang estratehikong lugar sa timog ng Iran. Sa loob lamang ng ilang minuto, muling nagliwanag ang kalangitan dahil sa panibagong serye ng airstrike na wala ni isang bansang umaako. Lalong naging misteryoso ang sitwasyon dahil kahit ang Israel na ilang beses nang nagsagawa ng mga operasyon laban sa Iran sa nakaraan ay nanatiling tahimik. Sa karamihan ng mga naunang pag-atake, mabilis na inaako ng Israel ang responsibilidad, ngunit sa pagkakataong ito, walang opisyal na pahayag. Ang Amerika naman ay mariing sinasabing tapos na ang kanilang operasyon. Kaya kung hindi Amerika at hindi rin Israel, sino ang may kakayahang magsagawa ng ganitong kalawak na pambobomba sa loob mismo ng Iran? Mas lalong tumitindi ang tensyon dahil naganap ang mga pagsabog habang naghahanda ang Iran para sa libing ng pinaslang nitong dating supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Isang araw na dapat sana'y nakalaan sa pagluluksa at pagpapakita ng pagkakaisa ay biglang nabalot ng panibagong takot. Sa ngayon, tatlong posibilidad ang pinag-uusapan ng mga military analyst. Maaaring lihim na operasyon ito ng Israel, maaari ring may kinalaman ang isa o higit pang bansa sa Gulf region na dati nang naging target ng Iranian missiles. O kaya naman, isang pinagsamang operasyon ng mga kaalyado ng Amerika na sadyang piniling huwag mag-iwan ng bakas. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring matibay na ebidensya kung sino ang tunay na nasa likod ng mga pambobombang muling yumanig sa Iran. At habang nananatiling walang sagot ang tanong na yon, lalong lumalaki ang pangamba na ang susunod na pagsabog ay maaaring hindi na lamang isang lihim na operasyon, kundi ang simula ng panibagong yugto ng digmaan sa gitnang silangan. Habang lumalalim ang misteryo, unti-unti ring lumalakas ang hinala ng maraming analyst na maaaring hindi na lamang Amerika o Israel ang direktang nakikidigma laban sa Iran. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, seryosong pinag-uusapan ang posibilidad na may isa o higit pang bansang Arab sa Gulf region ang lihim na nagsasagawa ng sariling operasyon laban sa Iran. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na pag-amin mula sa sino man. Hindi rin ito basta haka-haka lamang. Noong kasagsagan ng digmaan itong mga nakaraang buwan, nagkaroon na rin ng ilang airstrike sa Iran na walang umaako. Kalaunan, ayon sa mga ulat ng mga opisyal, lumabas na ang Saudi Arabia at United Arab Emirates ang nagsagawa rin ng limitadong airstrikes matapos bombahin ng Iran ang kanilang mga energy facility. Dahil dito, marami ngayon ang nagtatanong kung inuulit lamang ba nila ang parehong estratehiya, gumaganti, ngunit iniiwasang aminin ito upang hindi tuluyang sumiklab ang mas malaking digmaan sa buong rehiyon. Bagamat hindi direktang nagturo ng salarin ang pamahalaan ng Iran, isang miyembro ng Iranian Parliament ang nagbitiw ng matinding babala laban sa UAE na inaakusahan nitong may lihim na papel sa pagsuporta sa kampanya ng Amerika laban sa kanila. Ayon sa mga eksperto, hindi maiiwasang pagdudahan ng Iran ng UAE dahil sa kakayahan nitong mag-conduct ng airstrikes dala ng mga makabago nitong eroplano. Ngunit tikom ang bibig ng UAE ukol dito. Ganon din ang Saudi Arabia na pinagdududahan din ng ibang opisyal ng Iran na siyang nagsagawa ng pambobomba.
May dahilan din kung bakit napunta agad sa Gulf Arab States ang hinala. Dahil sa kasagsagan ng operasyon ng Amerika ay agad gumanti ang Iran sa pamamagitan ng paglulunsad ng panibagong missile attacks sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Kabilang sa mga naging target ang Bahrain, Jordan, Kuwait at Qatar. Umalingaw-ngaw ang missile alert sirens sa 4 na bansa habang nagmamadaling nagtago ang mga residente sa mga bomb shelter. Ayon sa mga ulat, may isang sibilyan pa ang nasugatan sa Kuwait habang sinisikap ng kanilang air defense systems na pabagsakin ang mga paparating na missile sa kasagsagan ng pag-aatake ng Iran. Hindi rin nagtagal ay agad na bumiyahe ang Pangulo ng UAE na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan patungong Kuwait upang makipagpulong sa emir ng bansa. Kasabay nito, sunod-sunod ding nagkaroon ng pag-uusap ang mga leader ng Gulf states habang patuloy ang koordinasyon sa Qatar at Pakistan na parehong tumatayong pangunahing tagapamagitan sa negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Bagamat walang inilabas na detalye ang kanilang naging pag-uusap, malinaw na mataas ang antas ng pag-aalala sa buong rehiyon. Samantala, lalong nagpainit sa sitwasyon ang naging pahayag na Ismail Qusari, membro ng Iranian Parliament at dating commander ng Revolutionary Guard. Direkta niyang inakusahan ng UAE na may behind-the-scenes na papel sa mga sekretong operasyon laban sa Iran. Nagbabala pa siya na magbabayad ang UAE sa umano'y pakikipagtulungan nito sa Washington. Gayunman, walang inilabas na konkretong ebidensya ang Iran upang patunayan ang paratang na ito habang nananatili ring tahimik ang pamahalaan ng UAE. Ito ang dahilan kung bakit lalo pang nagiging komplikado ang sitwasyon. Habang patuloy ang palitan ng mga akusasyon, wala pa ring bansang handang umako sa mga airstrike na muling yumanig sa Iran. At sa bawat oras na lumilipas na walang malinaw na sagot, mas lumalakas ang pangamba na maaaring mas marami ng bansang tahimik na nakikilahok sa digmaan. Isang senaryong maaaring magpalawak sa labanan ng higit pa sa inaasahan ng buong mundo. Sa kabila nito, isa pang malaking balita ang lalong nagpabigat sa sitwasyon. Mismong si US President Donald Trump ang nagsabing tapos na ang ceasefire na nabuo sa ilalim ng Memorandum of Understanding na nilagdaan noong nakaraang buwan. Sa madaling salita, wala nang umiiral na kasunduang pansamantalang pumipigil sa muling pagputok ng labanan. Ngunit kasabay ng matigas niyang pahayag ay isang nakakagulat na mensahe. Ayon kay Trump, bukas pa rin ang Amerika sa pagpapatuloy ng usapan kung nais itong ipagpatuloy ng Iran. Sinabi pa niyang humiling umano ang Tehran na ipagpatuloy ang mga negosasyon at pumayag ang Washington na magdaos ng panibagong technical talks upang subukang makahanap ng solusyon sa krisis. Ipinapakita nito ang kakaibang sitwasyon sa gitnang silangan ngayon. Sa isang banda, muling nagpapalitan ng pambobomba ang magkabilang panig. Sa kabilang banda, patuloy pa rin silang naghahanap ng paraan upang maiwasan ang isang digmaang maaari pang lumawak. Bilang paghahanda sa panibagong pag-uusap, dumating ang delegasyon ng Iran sa Oman, isang bansang matagal nang nagsisilbing pangunahing tagapamagitan sa Tehran at Washington. Ngunit habang naghahanda ang mga diplomat para sa negosasyon, ibang larawan naman ang makikita sa loob ng Iran. Libo-libong tao ang nagtipon upang ihatid sa huling hantungan ng dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa isinagawang pag-atake ng Amerika. Ang libing na sana'y simbolo ng pagluluksa ay naging entablado ng matinding galit at panawagan ng paghihiganti. Habang itinataas ng mga taga-suporta ang kanilang mga bandila, paulit-ulit ding nananawagan ng marami na panagutin ang mga responsable sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Mas naging matindi pa ang mensahe ng bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei sa kanyang opisyal na pahayag. Nangako siyang ipaghihiganti ang dugo ng kanyang ama at ng lahat ng mga Iranian na nasawi sa dalawang digmaan laban sa Amerika at Israel. Sinabi niyang ang mga responsable ay hindi makakatakas sa kanilang pananagutan at darating ang araw na pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Ang ganitong pahayag ay lalong nagpapataas sa pangamba na maaring hindi pa ito ang huling yugto ng labanan. Samantala, inilabas din ng Iranian Ministry of Health ang pinakahuling bilang ng mga nasawi at nasugatan sa pinakahuling kumpirmadong airstrike ng Amerika. Ayon sa kanilang ulat, 17 katao ang namatay habang 150 ang sugatan matapos tamaan ang ilang lungsod at mahalagang target sa loob ng Iran. Dose-dose ng sugatan ang kinailangang operahan habang mahigit 100 ang isinugod sa mga ospital. Para sa Iran, malinaw itong patunay na patuloy silang nagdurusa sa kabila ng mga usapang pangkapayapaan. Ngunit higit pang nagpapalalim sa krisis, ang isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Kung ang huling kumpirmadong pag-atake ay sinagawa ng Amerika at malinaw namang sinabi ng Washington na wala silang idinagdag pang operasyon matapos nito, sino ba talaga ang nagsagawa ng panibagong serye ng pambobomba habang inililibing ang pinakamakapangyarihang leader ng Iran? Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa ring nakabalot sa misteryo ang tunay na may kagagawan ng mga pagsabog. Isang misteryong maaaring magtakda kung tuluyan bang babalik ang kapayapaan o tuluyang sasabog ang panibagong yugto ng digmaan.
Sa kabila ng mga pangyayaring ito, muling umakyat ang tensyon matapos maglabas si US President Donald Trump ng isa sa kanyang pinakamatitinding babala laban sa Tehran. Ang naging dahilan nito ay ang lumalabas na ulat na may mga panibagong banta laban sa kanyang buhay kasunod ng mga panawagang narinig sa libing ni Ayatollah Ali Khamenei at ng intelligence na ibinahagi ng Israel tungkol sa umunoy panibagong Iranian assassination plot laban sa kanya. Sa isang mahabang mensahe sa Truth Social, sinabi ni Trump na kung magtatakda ang Iran ay ipapatay siya, hindi lamang ito sasagutin ng isang limitadong pag-atake. Ayon sa kanya, 1,000 missiles are locked, unloaded at libo-libo pa ang nakahandang ilungsad kung kinakailangan. Idinagdag pa niyang naibigay na niya ang mga kinakailangang utos sa militar ng Amerika at handa umano ang US military na pulbusin ang lahat ng lugar ng Iran kung isa sa katuparan ng Tehran ang anumang plano laban sa kanya. Isa itong pahayag na agad naging sentro ng usapan sa buong mundo dahil pinapakita nitong nakahanda ang Washington na tumugon ng may napakalaking puwersa sa kahit isang assassination attempt lamang. Ngunit hindi lamang yan ang hakbang ng Amerika. Kasabay ng mga pagbabanta, nagpatupad din ang US Treasury Department na panibagong sanctions laban sa financier na si Ali Ansari na inaakusahan ng Washington na namamahala sa isang malawak na financial network na umunoy nakikinabang ang bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei at iba pang matataas na opisyal ng rehimen. Ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent, patuloy nilang gagamitin ang lahat ng paraan upang putulin ang access ng mga lider ng Iran sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Hindi nagtagal ay tumugon ng Iran ayon kay Foreign Minister Abbas Araghchi ang bagong sanctions ay tahasang paglabag umano ng Amerika sa Memorandum of Understanding na kanilang napagkasunduan noong nakaraang buwan. Iginiit niyang tinutupad ng Iran ang mga obligasyon nito at sinabi niyang ang tunay na lumalabag sa kasunduan ay ang Washington. Para sa Tehran, mahihirapan naman nung magkaroon ng tunay na negosasyon kung patuloy na dinaragdagan ng Amerika ang economic pressure habang sinasabing bukas pa rin ito sa diplomasya. Sa puntong ito, lalong naging magkasalungat ang sitwasyon. Sa isang panig, parehong nagsasabing nais pa rin nilang makahanap ng mapayapang solusyon ang Amerika at Iran. Sa kabilang panig, nagkapatuloy ang mga pagbabanta ng total retaliation. Dumarami ang sanctions at wala pa rin nakikilalang responsable sa mga misteryosong pamobomba sa Iran. Habang patuloy na umiikot ang mga diplomat sa mesa ng negosasyon, umiikot din ang mga fighter jet, missiles at intelligence operations sa likod ng mga eksena. At habang bawat panig ay naghahanda sa susunod nilang hakbang, isang tanong ang lalong nagiging mahalaga. Maaari pa bang maisalba ang diplomasya o isang maling desisyon na lamang ang naghihiwalay sa gitnang silangan mula sa mas malawak na digmaang maaaring hindi na makontrol ng sino man? Sa kabila ng matinding pagbabanta, patuloy pa rin umaasa ang ilang diplomats na maaari pang mapigilan ang tuluyang pagputok ng mas malawak na digmaan. Sa Oman, ipinagpatuloy na ng mga tagapamagitan ng kanilang pagsisikap na muling paglapitin ang Amerika at Iran. Ayon pa sa ilang ulat, may mga Iranian officials na pribadong umamin sa mga kausap ng Washington na isang grupo ng mga hardliner ang maaaring nagkamali sa pagpapasya na targetin ng mga commercial ships sa Strait of Hormuz. Isang hakbang na lalo lamang nagpasiklab sa panibagong balita ng pag-atake. Bagamat hindi ito opisyal na kinumpirma ng Iran, pinapakita nitong mayroon ding magkakaibang pananaw sa loob mismo ng pamahalaan ng Iran kung paano haharapin ng lumalalang krisis. Ngunit habang sinusubukang buhayin ng diplomasya, patuloy namang tumitindi ang pressure ng Amerika. Bukod sa panibagong sanctions, nananatiling handa ang militar ng Estados Unidos sakaling magkaroon ng panibagong pag-atake laban sa kanilang mga tauhan, mga kaalyado, lalo na kay President Donald Trump mismo. Sa kabilang panig, hindi rin umatras ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei sa kanyang panata na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at ng lahat ng mga Iranian na nasawi sa dalawang digmaan. Ibig sabihin, kahit may mga negosasyong isinasagawa sa likod ng mga eksena, nananatiling mataas ang posibilidad na muling sumiklab ang labanan anumang oras. Ngunit sa lahat ng nangyayari nitong mga nakaraang araw, may isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw. At habang lumilipas ang bawat araw na walang umaamin kung sino talaga ang sikretong umatake sa Iran, lalo lamang lumalalim ang pangamba na maaaring may mga bansang tahimik nang nakikilahok sa digmaan nang hindi ipinapaalam sa buong mundo. At yan ang dahilan kung bakit nananatiling napakadelikado ng sitwasyon sa gitnang silangan. Kapag hindi malinaw kung sino ang nagpapaputok, mas mataas ang posibilidad ng maling paghihigante. Isang maling akusasyon lamang ang maaaring magbukas ng panibagong front ng digmaan. Isang maling intelligence report lamang ang maaaring magtulak sa isang bansa na gumanti sa maling kalaban. At kapag nangyari yon, hindi na lamang Amerika at Iran ang maaaring masangkot, kundi maging ang Israel at ilang Arab countries na matagal nang nasa gitna ng tensyon sa rehiyon. Sa ngayon, nakatutok ang buong mundo sa Oman kung saan sinusubukang iligtas ng mga diplomat ang natitirang pag-asa para sa kapayapaan.
Ngunit kasabay nito, nakatutok din ang mga radar, satellite at intelligence agency sa himpapawid ng Iran. Naghihintay kung magkakaroon na naman ng panibagong pagsabog na muli na namang walang aangkin. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino ang nasa likod ng mga airstrike na muling yumanig sa Iran. At kung hindi agad mabibigyan ng malinaw na kasagutan ang misteryong ito, maaaring ang susunod na pagsabog ay hindi na lamang bahagi ng isang lihim na operasyon, kundi ang simula ng isang digmaang mas malaki kaysa sa inaasahan ng buong mundo. At tulad ng dati, apektado na naman ang mga kawawang mamamayan, lalo na yung mga naghihikahos na tao sa iba't ibang panig ng mundo, kasama na rito ang Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.